Magandang umaga po. Ako si Regan, isang mangingisda. Bago pa lang ako nakikinig sa channel nyo at talaga namang nakakawili. Sa ngayon bukod sa pangingisda ay meron na akong ibang trabaho. Guardia rin ako. Tuwing nasa duty ako para hindi mainip ay nakikinig ako ng mga horror stories nyo. Naalala ko tuloy ang sarili kong karanasan sa dalampasigan namin nung sa pangingisda pa lang umiikot ang buong araw ko. Matagal na kaming nakatira sa islang yon at dati ko pa rin naririnig yung tungkol sa mga aswang na para sa akin noon kwentong barbero lang. Hindi ko akalain na ako mismo ang makakaranas. Madaling araw nun, dalawa kaming papalaot ng tatay ko. Pero nauna na ako sa dalampasigan. Nagkakape pa kasi siya sa bahay. Habang inaayos ko yung bangka ay nakita ko sa gilid ng mga mata ko na may babaeng papalapit sa akin. Pero nung tignan ko na ay nawala. Nagpalinga-linga pa ako kaso hindi ko na nakita. Kaya tinuloy ko na lang yung ginagawa ko. Nung maya-maya lang ay nakita ko na naman sa gilid ng mata ko. Hindi ko naman siya tinignan. Hinintay ko na makalapit pa sa akin ng konti at saka ako lilingon. Yung biglang lingon ko na yun nabigla talaga ako. Dahil ang bumulaga sa mga mata ko ay isang malaking baboy ramo. Mabilis akong inatake nun. Gusto akong sakmalin. Mabuti na lang at naiharang ko yung sagwan. Napigilan ko siya. Pero hindi pa rin siya tumigil. Ang lakas ng pagsingasing niya habang iniikutan ako. Sa loob-loob ko, napamura na ako. Ito na yata ako yung sinasabi nilang aswang. Madilim pa at napakatahimik sa dalampasigan. Kaya ang lakas ng loob na atakihin ako. Pero hindi ako pinanghinaan ng loob. Ang higpit ng hawak ko sa sagwan. Hindi ko na hinintay yung sunod niyang pag-atake. Inunahan ko na siya gamit ang sagwan ko. Natamaan ko siya. Akala ko talaga manlalaban pa dahil ang tapang ng anyo. Pero buti na lang at mukhang natakot dahil palaban din ako. Kaya mabilis na nagtatakbo palayo. Buo sa isip ko na yung babaeng nakita kong palapit sa akin at yung baboy ramo na yon ay iisa. Kasi hindi ko na nakita yung babae. Wala namang matatakbuhan yun agad-agad para mabilis siyang mawala sa paningin ko. Sa tingin ko, nagpalit ng anyong baboy ramo kaya hindi ko na siya nakita. Pagdating ng tatay ko ay naabutan pa niya akong hingal na hingal. Grabe rin kasi yung nervyos ko kahit sabihin pang palaban ako. Siyempre natakot din ako. Marami na akong napagkwentuhan ng karanasan kong ito at lahat sila ay parehas din sa opinyon ko na yung babae at baboy ramo ay iisa. Ako po si Michael. Ibabahagi ko lang sa inyo ang naranasan ng pamilya namin noon sa probinsya. Sa pagkakatanda ko ay 2002 nangyari yon. 5 kaming magkakapatid at ang bunso naming si Jeka ay 6 years old pa lang noon. Ako naman teenager. Malapit lang yung bahay namin sa dagat kaya ang dalampasigan na ang nagsilbing parke at palaruan ng mga bata sa amin. Isang beses, bumaba na yung araw ay hindi pa umuuwi si Jeka. Inutusan ako ng nanay namin na hanapin siya. Nakita ko naman agad. Nandoon pa rin siya sa dalampasigan. Siya na lang yung mag-isa roon. Nag-uwian na yung mga kalaro niya. Pinagalitan ko kasi bakit hindi pa siya umuwi. Alam naman niya na paggabi na. Ang katwiran niya ay naglalaro pa raw sila ng napulot niyang pusa. Kinilabutan ako sa bitbit niyang pusa. Kasi itim na itim ang kulay. Sabi ko hindi ba siya natatakot doon? Baka aswang yon. Tinawanan lang ako ng kapatid ko. Tapos tumakbo na pa uwi. Dala pa rin yung pusa. Pag uwi sa amin, hindi naman pinansin nila nanay yung dalang pusa ni Jeka.
Mahilig kasi talaga sa pusa yung kapatid ko. Kaya sanay na raw sila na lagi itong may hawak na pusa na napupulot lang kung saan saan. Palibhasa malawak naman yung bakuran namin. Kaya okay lang sa kanila. Pero nung gabing yun, naalimpungatan ako. Nakarinig ako ng kaluskos sa labas. Maingat akong lumabas. Nagtago ako sa likod ng punong mangga namin. Nung makita ko yung isang nakatalikod na nilalang sa loob mismo ng bakuran namin na parang may nginangasab na kung ano. Hindi ko mawari kung babae o lalaki kasi madilim. Napaantanda ako. Angat yung mga paa kong humakbang pabalik sa amin. Halos hindi ako humihinga. Nung nasa loob na ako ng bahay ay hindi pa ako nakontento. Pumwesto ako sa bintana kung saan natatanaw ko yung pwesto ng nilalang na nakita kong nakatalikod kanina. Pero pagsilip ko sa bintana, ang tanging nakita ko ay yung pusang itim na napulot ni Jeka. Naglalakad sa bakuran namin habang may kagat-kagat sa bibig na parang karne. May dugo-dugo pa yun. Sinundan ko siya ng tingin. Tumalon yun sa bahagi ng bakuran namin na malalago yung halaman. At yung nilalang na nakita ko kanina ay wala na sa pwesto niya. Napaisip tuloy ako kung yun bang nilalang na yun at ang pusang itim ay iisa. Nagising na rin ang nanay ko. Sinabi ko agad sa kanya ang nakita ko dahil takot na takot ako nung mga oras na yun. Agad naman niyang ginising sina tatay at mga kapatid ko. Hindi nagdalawang isip ang tatay ko na lumabas bit-bit ang asin. Hinagisan niya ng asin yung bandang tinungo ng pusa na sinabi ko. Ilang saglit lang at lumabas mula roon yung pusang itim. Nagtatakbo yun palayo at hindi na bumalik sa amin. Ang nakakapangilabot ay yung kwento ng ilang kapitbahay namin. Kasi nung gabi raw na yun ay may nakita silang hubot-hubad na lalaki na tumatakbo mula sa bahay namin. Aswang. Yan po ang pinaka-kinatatakutan sa lugar namin nung mga bata pa kami. 12 anyos ako noon at siyang bunso sa aming magkakapatid. Ako po si Eric. Tulad ng ibang bata ay hilig ko rin pong makipaglaro sa mga kapwa ko bata at ang paborito naming lugar ay ang dalampasigan. Madalas hapon kami naglalaro. Nagtatakbuhan kami noon. Kung sino ang maabutan ay siya ang taya. Sa pagtakbo namin ay bigla akong bumangga sa isang alley na hindi ko kilala. Nagulat ako kasi ang sama ng tingin niya sa akin. Sa takot ko ay tumakbo ako sa mga kalaro ko. Tapos yung alley, sinundan niya ako ng tingin. May bangkero na nakakita sa amin at sa pangyayari. Nilapitan niya ako. Ang sabi ay umuwi na raw ako dahil ang alley na yun ay isang aswang. Kilala raw niya yun. Bata pa ako noon kaya madali akong matakot. Sa takot ko nga ay nagtatakbo ako pauwi sa amin. Sinabi ko sa nanay ko ang nangyari at kung ano ang sinabi ng bangkero na kakilala rin nila. Tumawa lang sila nanay. Wag daw kasi akong nagpapaabot ng dilim sa daan dahil marami raw talagang aswang na naglipa na sa lugar namin. Hindi pa naman gabi nun. Pero dahil natakot talaga ako sa aling yun, kaya hindi na ako lumabas ng bahay. Nung sumunod na araw na naglalaro ulit kami, ay nakita ko na naman yung ali na naglalakad sa dalampasigan. Tapos tumingin din siya sa akin at masama na naman yung tingin niya. Kaya tumakbo uli ako pauwi. Nung gabi naman pagsilip ko sa bintana namin, nanlaki yung mga mata ko dahil sa labas ng bakuran namin ay nandoon at nakatayo yung ali. Nakatingin pa sa bintana namin. Nanlilisik yung mga mata. Nagsisigaw ako. Tinawag ko sina nanay at tatay. Naglapitan naman sila sa akin. Pero pagtingin nila ay wala na roon yung nakakatakot na ali. Dahil doon ay nilagnat ako. Pinahanap nila tatay yung ali. Pero hindi na yun nagpakita sa amin. Nung ipatawas ako nila nanay, lumabas na isangang aswang ang babae. Kaya binigyan ako ng albularyo ng pangontra
dahil nakatuwaan daw ako nito. Balak lang daw ako nitong paglaruan. Siguro dahil nakita niya kung gaano ako natakot sa kanya. Kahit ngayong malalaki na kami, kapag nagagawi ako sa dalampasigan, ay hindi po pwedeng hindi ko maaalala yung alin na yon at kung paano niya ako tignan.